Good morning mga kadiskarte. Magandang araw muli sa ating lahat. Dito ako ngayon sa site. May bagong project ako. Dito na naman tayo sa construction. Kinuha ako na maging foreman dito sa ginagawang bahay. At babahagi ko sa inyo yung paggawa ng septic tank. Okay, bye-bye lang mga kadiskarte. Bale, ito ngayon, naumpisahan na namin itong aming septic tank. Kaso, nasabay ito ng tag-ulan na naman. Kaya ito, bale, napakalalim ng tubig. At kinakailangan na gamitan namin ng water pump. Ayan. So, mga kadiskarte, yung aming water pump. Ayan. Dito muna tayo. Dito muna tayo sa construction na to. So, bye-bye lang mga kadiskarte. Ayan, mga kadiskarte. Ito na yung ating Puso Negro. Medyo nautay-utay na rin dahil sa sobrang ulan. Yan nga, matubig pa ito. Pakalalim ng tubig. Napalitadahan na rin natin ito. At may flooring na rin. Ayan. Kung mapapansin nyo mga kadiskarte, para sa mga baguhan dyan na gustong gumawa nito, may ano tayo, may PVC T. Ayan. Kaya ito nilalagyan nito para dyan ang lagusan ng tubig. Ang ating palang Puso Negro ay may 3 divider. Ayan. Itong malaki na to para sa dumi, yung may istakan ng dumi. Bali ang kabuuan nito ay 200 by 300 cm. Ngayon hinati natin. Ngayon ang kalahati, yan ang istakan ng dumi. At yung kalahati naman hinati ulit. Ito siya. Isinishare ko lang ito para sa mga gustong gumawa nito na mga baguhan lang. Ngayon, itong unang divider, itong dalawa na to para sa tubig na galing doon sa dumi. Pagdating dito sa unang divider, pagbagsak ng tubig dito, titining dito ang tubig, yung mga dumi niyan, titining muna. Pag napuno na yan, papasok naman siya dito, papunta dito sa kabila. Pagdating dito sa kabila, malinis na ang tubig niyan. Bawal lang inumin. Yan. Dito, magbubutas pa kami dito para sa lagusan palabas, para sa papunta sa drainage. Ayan. Ngayon, kung napapansin nyo yung PVC na yan, kaya ganyan na ang purman yan, may palawit siya sa ibaba, sa ilalim. Para ang dumi na nasa ibabaw ng tubig na kalutang, sintabi sa mga kumakain dyan at nag-i-snack, hindi siya papasok dun sa tubo kasi nasa ibabaw siya. Ngayon, hindi dapat na masyadong mahaba ang tubo pababa. Kasi kung masyadong mahaba yan, pag sumubsob na yan sa laman dito sa septic tank, hindi na makakadaan ang tubig papunta sa kabila.
Ayan. Kailangan mga 1 foot lang, pwede na. Kahit nga kalahating foot, pwede na rin. Ngayon, pagdating dito sa kabila, okay lang yan na mas mahaba yung tubo pababa papunta sa kabilang division. Kasi nga tubig lang naman siya. Kahit tumaas ang tubig dyan, hindi siya mapipigilan kasi puro tubig ang nandito sa kabila. Yan ang sistema niyan. Ayan. Ngayon, sa mga nagtatanong dyan, yung iba kasing gumagawa ng Puso Negro, kahit daw hindi palitadahan, hindi floringan, kasi nga raw para hindi mapupuno ng tubig. Ang purpose kasi niyan, kaya pinapalitadahan at pinufloringan, para ang dumi niya, yung tubig na madumi, hindi kakalat sa ilalim ng lupa. Lalo na kung may mga deep well na malapit. Para ang tubig niya, naka-focus lang doon sa drainage, sa kanal, o sa lagusan dito ng tubig palabas. Hindi siya nagkakalat. Yan. Yan ang purpose niyan. Okay, mga kadiskarte. Sana naunawaan nyo at dagdag kaalaman sa mga gustong matuto. Ayan, bali itong aming Puso Negro. Kung mapapansin nyo, talagang pinaikutan ko ito ng bakal at may puste pa dito sa mga kantuhan. Ayan, talagang pinatibay ito kasi nga itong bahay na to, itong lugar na to, tapat ito ng garahean ng sasakyan. Dito matatapat. Kaya kailangan matibay. Hindi siya lulubyok. Ayan, mga kadiskarte. Umpisa na kami magbuhos ng aming Puso Negro. Ayan. May biga pa sa gitna yan. Kaya pinatibay namin ng ganyan yan dahil natapat ito sa garahe. Okay. Ayan mga kadiskarte, ating Puso Negro. Lapit nang matapos. May 3 tayong manhole para daanan pagtanggal ng mga kahoy sa ilalim saka plywood, kasi kailangan may labas yan kasi yan ang sanhin ng pagbabara pag pinababayaan lang sa loob. Okay, good morning mga kadiskarte. Ito na yung ating CR na floringan na. Ayan. At may 3 manhole tayo kasi dapat nyan 2 lang kasi pwede naman maabot na yung daanan doon ng tubig, lagusan. Ang purpose niyan, kaya naging 3 para matanggal yung mga kahoy sa loob na pinangtukod at saka plywood, kasi 3 divider ito, kasi kung 2 lang hindi makuha yung dito sa kabila, kaya tinatlo para ilabas yung mga plywood at saka mga kahoy sa loob. Kasi kung hindi yan ilabas, yung iba kasi hindi na kinukuha eh. Hindi tinanggal kasi yan, nagiging sanhi yan ng pagbara. Kasi pag nabulok na yan, naglaglagan,
lulutang sa tubig, magbabara, hindi naman kagad-agad malulusaw yan, hindi naman agad mabubulok. Kaya kailangan mailabas. Ayan. Napakatibay nito kasi tapat ito ng garahe. Gagarahe yan ng ibabaw nito, ng sasakyan. Kaya ang mga kantuhan nito may mga poste. Tapos binigaan pa ang paikot niyan. Tapos sa gitna may biga pa yan. Ayan. Okay. Mga kadiskarte. Lagi lang magsubaybay sa karagdagang kalaman. Mag-ingat tayong lahat. Kadiskarte at palaging manalangin sa Panginoon na palagi tayong pangunahan at patnubayan sa pang-araw-araw nating gawain. Bye-bye!